Yan. Gemini. Saan ko ba ito lalagay, Gemini? Wait lang. Dito. Yan. Hello, Gemini. Ito yung only reading natin para sa month ng June. Hindi ko nalalagyan ng petsa, guys. Hindi ko nalalagyan ng petsa. Wait lang, meron akong hindi na ilabas na cards. Ay, wait lang. Wait lang, ha. Yung gagamitin ko. Ito. Yan, nakalimutan ko ilabas. Sorry naman. At nahulog pa yung iba. Ayan. Kunin ko lang yung nahulog. Yarn. Wait lang, parang di ako komportable ito dito eh. Ito ko na lang siya ilagay. Gemini. Ayan. Customer. Uy, lakas ng energy ng transformation para sa iyo, Gemini. Kasi you have Dragonfly Spirit at saka itong Phoenix. Ayan, no. So, mukhang tad-tad ng pagbabago. Itong June para sa iyo. Di lang siya pagbabago kasi itong Phoenix na to, rising from the, rising from the ashes ito. So, malaking transformation, anong ang magaganap sa'yo na parang ikaw ay totally a new person, parang ganun. Kasi di ba ganun si Phoenix? So, ano mang pagdadaanan mo babangon ka. Isang malupit na comeback ang meron sa'yo. Ayan, kung titignan mo, Gemini, you also have success card. Most likely, yung mga endeavors mo this month will be successful. Ano man yung mga pinaplano mo na yan, naumpisahan mo na, or pwedeng balak mo palang gawin. O may mga successful outcomes para sa'yo. Meron ka sigurong mga babaguhin, pwedeng for example, babaguhin mo about lifestyle, or pwedeng babaguhin mo yung mga diskarte mo pagdating dito sa bagay na ginagawa mo, o baka naman gumagawa ka rin ng transformation pagdating sa physical. Kasi meron kang Phoenix parang nag-iba parang nirenovate, no? Sabi ko nga, a whole new you. Yun yung feeling ko dito sa, Phoenix card na ito. May transmutation. Basta importante dyan, magiging successful ka this month sa kung ano mang mga gagawin mo. Ano pa? Uy, there is grace. Andyan yung mga blessings. Andyan yung mga blessings. Andyan yung hindi ka hirap na hirap.
Courage, yan. Nandito yung card ng kahit na anong kakaharapin mo hindi ka basta-basta susuko. Kaya nga, ayan meron ka success card. Okay, siguro makakatulong yung disposition mo na kahit ano man yung haharapin mo, mahirap man yan, na nandun, na hindi ka, alam mo yon, palaging positibo siguro yung pananaw mo, hindi ka basta-basta nag-give up, no? Baka isa rin yan sa mga strengths mo, baka siguro talagang ganun yung personalidad mo, diba? Compared mo naman dun sa mga taong puro na lang reklamo, ngawa ng ngawa, diba? So, sa tingin ko yan, siguro merong difficult challenge naharapin kasi may courage card ka. Ibig sabihin, pinapalakas ng cards yung loob mo na okay. Kahit gaano kahirap yan, huwag kang magpapatinag. Kasi nga yan, abot tanaw ang success dito. At ang nakikita ko, mag-i-improve yung sitwasyon mo. Kasi dalawang card yung change. Ito dito meron kang Dragonfly Spirit at saka Phoenix. Tapos meron ka rin card ng Enlightenment. Itong card ng Enlightenment, pwedeng kikita ko, pwedeng magbabago yung pananaw mo about something. Or merong situation na mabibigyan ng closure. Kumbaga, lahat ng uncertainties mabibigyan na ng linaw this month. So, kung may mga matters, concerns na una nalalabuan ka, hindi mo alam ano yung next na pwede mangyari. So, eto na yung mga kasagutan. Unti-unti nang mag-shed ng light doon sa situation mo yan. Etong Enlightenment card na yan. So, tignan pa natin yung iba. Uy, yung mga mahilig sa numbers, kunin nyo na lang yung mga numbers dito. May 19, may 12, may 34, may 3, 49, 29. Yan, mga mahilig lang sa numbers. O kung hindi naman, dead man lang. Mga signs na meron dito, may Scorpio, may Leo, may Cancer. Pwede rin may Sagittarius, Taurus. Malakas yung energy ni Cancer. Oh, there is manipulation. O baka may encounter ka lang na person na maaring i-try na itokis ka niya or i-try niya na controlling ka, i-manipulate ka. Someone na very pwedeng tatry ka niyang i-influence para gawin mo itong bagay na to, para makuha niya yung gusto niya mangyari or yung outcome na pinaplano niya. Pwedeng ganon. O pwedeng si Scorpio daw yan. But manipulation, hindi naman, nung unang tingin ko, hindi naman agad negative. Actually, may na-feel ako dun sa manipulation card na related sa'yo. Ang ibig sabihin yan, ikaw ang magko-control. You try to, kumbaga sa manibela, i-try mong i-maneuver yung manibela sa gusto mong direction. Kumbaga, ikaw ang magde-design, ikaw ang magko-control para makuha mo yung outcome na gusto mo. Kumbaga parang ititweak mo, may mga babaguhin ka, may mga, alam mo yon, ikaw ang gagawa. Yun yung na-feel ko rito Hindi negative yun Hindi negative yung na-feel ko. Kaya lang meron talaga ditong person na manipulative and ma-ego, since lumitaw tong manok na to. Ayan. Cocky. Sino man tong cocky person na may encounter mo? Maingay, maere. No?
Pwede may pagka-bully siya. Medyo na nga, tatry ka niyang i-talk doon sa situation para makuha niya yung gusto niyang, ang tawag doon? Mamanipulate ka niya doon sa gusto niya mangyari. Some of you, may mga mamimit kayong bago yan. Maaaring maging ma-develop ng friendship. Or baka may mga matters dito related sa kaibigan mo. Meron talagang pagbabago, and isa na dyan sa pagbabago is yung mga pananaw mo. Kasi may principal card ka dito. Ayan. So sa tingin ko, pwedeng may mga sitwasyon, kapupulutan mo ng aral, alam mo yun, mamumulat ka or merong panibagong kamalayan. Kamalayan talaga no? Prinsipyo na mabubuo sa'yo out doon sa nangyaring situation na yan. So may mga bagay na makakapag-enlighten sa'yo. Kasi ayan, may enlightenment, may mga new principles, ideas, no? Wow, resistance card is, could be two things. Pwedeng positive, pwedeng negative itong resistance na to. Itong resistance na to is having, ano bang tawag doon, yung parang related siya dito sa courage card na kahit mahirap yung situation, natatagalan mo, napagtitiisan mo, or meron kang sapat na courage, determinasyon para ma-withstand mo yung challenging situation na yan. Basta yun lang nakikita ko na makakatagal ka rito. Okay? Kaya nga siguro magiging successful ka dyan Kasi, halimbawa, may isang bagay kang pinasok. And doon sa bagay na yun, for example, business. So, sa una, wala kang kaalam-alam doon kasi nga, ine-explore mo pa lang. So, sa umpisa, mahirap, may mga challenges, may mga encounter kang ganito, ganyan. Pero ang nakikita ko is, hindi ka kagad nag-give up dun sa ginagawa mo. Okay? Kaya, di ba sabi nga nila yung mga hindi umaayaw or hindi sumusuko. Sila yung madalas nagwawagi sa huli kasi nga, hindi sila madaling magsawa, hindi sila madaling ma-discourage, no? Sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. So, ito yun Parang ito yung napipil ko na kung ano man tong bagay na papasukin mo or pinasok mo, pagtsatsagaan mo talaga yan. Mag-i-stick ka dyan. Ikukumit mo talaga yung sarili mo. Kaya most likely, nakikita ko nga na maaabot mo yung success. Kasi, you have what it takes para umagal dito sa bagay na ito, sa sitwasyon na ito. Okay, ganon ka-persistent doon sa papasukin mo na yan or ginagawa mo na yan. Meron ka rin ditong speculation card. And na-feel ko naman dito is speculation, something related sa pwedeng mga iniisip mo or iniisip nila about you. Parang nagpo-formulate ka or sila, kung sino man to, mga person na nakaka-deal mo. May mga namumuong mga ideas or opinions, no, surrounding you. Whether ikaw yung nakasalang dyan or ikaw yung nag-iisip. Kasi nga, parang nakikita ko dito, ang daming mga pag-iisip. Actually, may mga, sabi ko nga, di ba, parang magbabago nga yung, mindset mo, may mga matututunan ka, may enlighten ka, parang,
May mga bagong uusbong sa yung bagong kamalayan. Diba yung sinasabi ko kanina? So, ito rin yun eh. Parang nafe-feel ko itong speculation card na to is related doon sa binabanggit ko sa'yo kanina. Okay? Kumbaga parang nag-e-evolve ka doon sa bagay na yan. Ewan ko, baka meron kang something na pinag-i-experimentuhan or pinag-aaralan. No? Pwedeng tungkol sa negosyo yan o pwedeng kahit sa ibang bagay na habang tumatagal na ginagawa mo yon, sabi ko nga nung una, di ba, wala kang kaalam-alam, wala kang experience doon, pero tsinatsaga mo. So, doon na nade-develop, doon ka na nag-i-evolve, na mas lalo kang tumatalas, mas lalo kang may natututunan doon sa bagay na yan na ginagawa mo or papasukin, kung papasukin mo pa lamang yan. Check na natin tong love life mo. Uy, may Cupid's arrow. Charot. Okay, kung meron kang problems regarding this person, magkakaroon na ng closure, diba? Kasi nga, sabi ko nga, answers are coming kasi meron kang enlightenment card. Sabi ko nga, merong something na masished yung light doon tungkol sa situation na yun. So, magkakaroon na ng closure. Para dun sa mga nanonood dito na nag-expect ng closure, ha? For sure, hindi naman ito magre-relate sa lahat. Depende na yan sa situation ninyo. So, common sense na lang po, no? Yung iba kasi dito, nagko-comment, nagre-react pa sila, hindi naman applicable dun sa situation nila. Ayan ang tawag mo dun. Common sense. Kung hindi nag-a-apply sa'yo, edi hindi para sa'yo yun. O halimbawa, merong reading na sinabi, o baka mabuntis ka, menopause ka na. Ba't ka pa magre-react na Diba? Alam mo namang nag-menopause ka na. So, para lang yun doon sa mga uubra pa. So, yun yung point ko. Hindi porke nandyan yung reading okay, sasabihin mo ganito, ganyan, comment mo na lang yung gusto mo. Common sense. Kung hindi nag-a-apply sa'yo, therefore, hindi siya para sa'yo, dear. Okay? May mga makukulit kasing ganun. Hindi ko lang kasi pinapansin, hindi ko na lang pinaprangka, pero minsan may topak ako. So, ayan na nga. Mga nag-expect ng closure dito sa person mo, sabi dito, receiving what you need. There is progression, arriving. Sa tingin ko, yung arriving na sinasabi na yon, kung ano man yung ine-expect mo siguro na maaaring mangyari dito, kumbaga, yung tinutumbok nung connection ninyo is magkakaroon na ng conclusion. So, kung naghihintay ka ng closure, magtutuloy pa kaya kami? Hindi. Depende. Basta yung closure, mangyayari na yan. So, malalaman mo na. Roughly this month. Okay? Tapos, yung iba talaga, ang nangangamoy talaga dito, since magkakaroon ng closure, magkakaroon na ng arriving to a conclusion, merong ending, may breakup din lumitaw dito. So, yun na, dear. So, yung iba dyan na lately, nagkalabuan kayo, or bigla na lang naglaho tong person na to, siguro the next encounter will be, magkakaroon na kayo ng answer tungkol dun sa malaking question mark mo tungkol dun sa person na yan. O magkakaroon na siguro kayo ng usapan or pwedeng breakup na. Okay? Kasi ending na nakikita ko rito Nagkaroon ng silent treatment, nagkaroon ng pag-aabandona or ghosting, dedmahan, ano pa. Taguan, kung nagtaguman yan. Pero, kung meron kang ending dito, nakikita ko rin na may Cupid's arrow ka, which means, pwedeng may paparating na
bagong romantic connection. Kasi ayan no, love is coming. Yung mga single, particular. Ibig sabihin yan, pwedeng may mamimit ka and pwedeng yun na yung jowa bells, potential na jowa bells mo, di ba? Or next person mo. Basta meron ditong tatamaan ng Cupido, araw ni Cupid, di ba? So ibig sabihin, panibagong connection attraction yan. Okay? Potential na jowa bells, di ba? So tignan pa natin yung mga tarot cards. May mga delay when it comes to travel, sa communication, meron din. So, yung mga may biyahe dyan, may mga aktibidades dyan, sa tingin ko may postponement or may some kind of hassle na medyo madidelay, hindi naman sinabi nakakancelin na, sabi lang may delay. And when it comes to financial, hindi rin ganun ka-okay. Kasi baliktad yung 2 of Pentacles mo, baliktad yung Ace of Pentacles mo. So, meron ding delay when it comes to mga inaasahan mong pera. Pera, sahod, basta anything na related sa pera, transaction sa pera, may delay doon. May delay pagdating sa mga kausap, mga ka-business deal mo, basta kung sino yung mga katransact mo dyan, pwedeng may miscommunication, misunderstanding. Alam mo, lumitaw yung card ng speculation kanina. So, nasisense ko rin, pwedeng may mga intriga, inggitan, no? So, nasisense ko may mga conflict pagdating dyan sa mga bagay na yan, sa communication, sa mga, intriga, inggitan, yan. Tsaka talaga may waiting period ka. Yan, nakikita mo naman to si 9 of Wands dito. Especially lumitaw yung card ng delay. So, yan, it means kailangan mo pang maging patient kasi mukhang maghihintay ka pa rito. Hindi pa darating yung inaasahan mo. That's for sure. So, nandyan yung stress related dahil yung in-expect mo nga is madidelay. So, yun na naman yung cause ng stress na nakikita ko dito. Okay. Oo. Siguro may mga, alam mo yun, nararatel ka kasi hintay ka ng hintay tas hindi darating dun sa expected time na, di ba? ETA. So, yun na nga, may mga conflict talaga, Sabi ko nga, may mga inggitan dito, intriga, mga issues, may mga nakikipag-compete sa'yo, saan man to, sa trabaho mo ba to, or kung saan dyan. And then nakikita ko is you're juggling possibilities with the 2 of Pentacles. Kaya lang I don't think na magiging madali sa'yo i-handle to kasi baliktad yung 2 of Pentacles mo. So, andun yung juggling act pero nahihirapan kang i-handle yung mga bagay-bagay na yan. Maybe too many things going on at once, sabay-sabay, sunod-sunod, and ang hirap mo ng i-handle. So, ang nakikita ko dito, there is a tendency ng committing yourself to something, and then hindi mo naman ma-deliver by the deadline. No? So, yun na nga. So, ang advice there is, sabi nga nila, kung kukuha ka ng pagkain sa plato mo, siguraduhin mo yung mauubos mo lang. So, parang ganun din yun. Kung tatanggap ka ng mga orders, trabaho, whatever, commitments, siguraduhin mo na madedeliver mo na kaya mong i-handle, kaya mong mag-multitask. If not, kung hindi mo kaya mag-multitask, definitely, yung isa doon, i-drop mo, i-give up mo. Someone has to go. Kasi hindi mo kayang pagsabayin pareho yan eh. Whatever yung pinag-uusapan dyan. Okay? And if you are hoping for or waiting for opportunities, I don't think na magkaroon man ng offer dito,
hindi ganun ka-good siguro. Okay? And if you're expecting din ng improvement sa financial, sa raise in salary, hindi pa 'yon mangyayari anytime soon. Okay, so those are the energies na na-pick up ko dito sa June reading mo, mga ganap, mga posibleng paparating pa sa'yo mangyayari. And as always, palagi ko nga Gemini na makatulong sa iyo yung mga reading ko. Don't forget to like, follow, subscribe, pa-comment na rin, pa-share na rin, malaking tulong po yan. Kung gusto niyo akong suportahan, pwede po kayong magpadala ng Star Super Thanks. Yun na po yung pinaka-support nyo sa akin. Or kung hindi kayo nag-i-skip ng ads dito. And yung mga interesado sa private reading ko, dumiretso kayo sa nag-iisang Purple Teen FB page. Yung link inilagay ko sa description below. Hindi ko po kayo i-add friend. Hindi po ako mauunang mag-reach out sa inyo. Pag may mga ganon, yun yung mga gumagaya sa page ko, nagpapanggap na ako. Take care. God bless. Babush.